Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo dun sa makita natin na mabuo ito, harito tayo, ito ang pinag-uusapan natin. Yun ang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value, and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? You're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, T.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC USEC Hans Kapta was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpauman ninyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we parted ways, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko naman po yung mga nasa isip niyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito ho yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. At finally mga kababayan, binasag na po ang katahimikan nito ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Mga kababayan, humarap na po siya ngayon sa media at kanya pong itinanggi itong anomalya di umano na pag-acquire ng lupa dyan malapit sa NAIA Terminal 1 mga kababayan. At matatandaan natin na sinibak po sa pwesto itong si OWA Administrator Arnel Ignacio dahil di umano sa isang land acquisition na nagkakahalaga ng 1.4 billion mga kababayan, na gagawin sanang halfway house o dormitoryo dyan malapit sa NAIA Terminal 3. Ito po ay para sa mga OFW. Pero ang pagbili ng lupa ay hindi umano dumaan sa Board of Trustee ng UWA mga kababayan at labag daw ito sa UWA Act, ayon kay Patricia Kauna, siya na po ngayon yung bagong administrator ng UWA mga kababayan. Itong lupa na ito ay mayroong sukat na 6,499 square meters, at dyan nga po ito malapit sa NAIA Terminal 1 at itinanggi ito mga kababayan ni dating
OWA Administrator Arnel Ignacio na kumita siya dito mga kababayan sa transaction na ito. At kanya pong sinabi na dumaan po ito sa tamang proseso, no? Dumaan po ito sa Board of Trustee ng OWA at binusisi ito ng ilang technical group na binuo pa mismo ni Secretary Hans Kakdak at wala po daw silang nakitang mali. At lahat ng requirements mga kababayan ay nasunod po nila, no? Itong requirements ng RA 10752 mga kababayan, or ito po yung an act of facilitating the acquisition of right-of-way site and location for national government infrastructure. At dagdag pa ni Arnel Ignacio mga kababayan na mismo land bank ang nag-assist nitong project na ito, itong halaga ng lupa dyan malapit sa NAIA Terminal 1 at wala po siyang kinita dito, wala po siyang binulsa dito mga kabayan sa proyektong ito. Ito ay kanyang pagserbisyo lamang po, no, dito sa mga OFW. Matandaan natin na sinabi pa noon ni Arnel Ignacio na instead na uupa ng mga bahay or kwarto itong para sa mga OFW ay gagawa na lang daw po sila ng sarili nilang building or kaya matirhan para sa mga OFWs. Kaya ito na po yung naisip nila na gagawa po sila ng mga dormitoryo dyan malapit sa NAIA Terminal 1 at hindi po agad daw siya nakapagsalita about dito sa issue na itong anomalya di umano ng land acquisition na nagkahalaga ng 1.4 billion dahil sa nashock daw siya mga kababayan at nalulungkot siya dahil dito na ito pala ang dahilan or ito ang paraan ng pag-separate mga kababayan nila doon sa OWA. Ayan, sa kanyang family doon sa OWA mga kababayan. Ito pala yung kainahinatnan or ito yung paraan ng kanilang paghihiwalay doon sa OWA mga kababayan. At matatandaan po natin na noong 2022 ay na-appoint po itong si Arnel Ignacio mga kababayan bilang administrator no ng OWA. Ayan, in-appoint po siya ni Presidente Bongbong Marcos noong 2022 at bago pa yan ay nagsilbi rin po si Arnel Ignacio bilang Deputy Administrator sa panahon naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan sa sagot ni dating administrator no ng OWA na si Arnel Ignacio? Ayan, binasag na po niya ang kanyang katahimikan at meron na po siyang sagot na paratang no, sagot dito sa paratang sa kanya na itong may kinita daw po siya dito sa pag-acquire ng lupa na may sukat na 6,499 square meters na gagawin sanang dormitoryo mga kababayan no, or halfway house para sa mga OFW dyan po sa malapit sa NAIA Terminal 1 mga kababayan. So ano pong opinion dito mga kababayan? Please comment down below. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.